Sa tanan. Salamat sa Ginoo nga nakabisita ko ani nga church. Actually dili ni nako bag-o nga simbahan. Sige mig aris una buhi patos Pastor Chris. Basketball nya. Sometimes makawali pod sa Pastor Kubi ako'y sagad kuyugon ato. For 13 years nagkuyog-kuyog ko ni Pastor Kubi. Kung asa siya mag-adto, kuyog ko. So nailan ako ni nga simbahan. Then salamat kaayo ninyo church. Buhi pa si Pastor Chris, nag-support na to sa Buluhaton sa Tacorong. And until now, salamat sab sa inyong suporta, financial and prayer. So pohon makabisita mo ngadto, amin og mangadto mo tanan. Para magkakita mog Tacorong. Bitaw salamat kaayo sa inyong pagpaluyo sa iglesia dito sa Tacorong. So karong 14 June 14 mag third church anniversary ta. Mag-celebrate ta sa tuang third church anniversary. Pero all in all, ikapito na nato katuig diha sa Tacorong. Upat katuig mission, dayon ikatulo katuig nato ron as church karong June 14. I-pray na ninyo palihog nga magmadaogon ang anibersaryo sa Tacorong City. Okay, so akong balikon, salamat kaayo sa inyong bulig ha, or sa inyong tabang dito sa Tacorong. Naata dito, nagpangabudlay, nagwali, nagsangyaw sa maayong balita. Then sa gracias Ginoo, naana po yung mga tao nga na-motivate, then nagamit sab sa buluhaton sa Ginoo. Okay? So dalaygon ang ngalan sa Ginoo niya na. Then, karon nga buntag, ato ang pasalamatan ang inyong activity, our Wives and Mothers Sunday. Blessing kining mga asawa oy. Blessing kining mga mama. Dili kitang mga lalaki, dili ta kalupig sa ilahang papil sa kinabuhi. Di gyud. Makaingon ko nga ang mga asawa no, mga multitasking gid ni sila. Ako naa man gyud ko'y asawa, di gyud ko kahimo sa iyahang papil. Tiaw mo nang mubantay bata, mulutog sudan, mulungag, muhugas pagplato, manglaba pagyud. O, di ba? Pait bi agid ni ilang kinabuhi, pero salamat ninyo. Niagwanta mo anang trabaho Bitaw, salamat kayo ninyo. Ingon pang usa ka panultihon, behind the success of the man is the great woman. So, dili sab mi ang mga bana, dili sab tingali maingon ana kun wala tayo asawang nagsuporta, nagpaluyo, nag-back up sa iyahang kinabuhi. Ako makaingon jud ko nga ang asawa dako kayog contribution sa ako ang pagkatao. kanus ako na plastar, kanus na tarong ang ako ang konsepto sa pangunahuna sa diha nga naminiyo ko. Sa diha nga naa ko'y asawa kay siyempre atong batanon pata wa pay mo badlong nato ang ginikanan di ka badlong kay barkada ani ana asa tong lakwatsa. Pero sa diha nga naminyo ay inig-ingon sa asawa nga ayo paglaag. Kay siyempre di kita mulag kay gubot naman kayong pamuyo. Ingo nga sige di mo laag. So napurma na na plastar taong kinabuhi. So dako kayo og contribution ang mga wife, ang mga asawa, alang pod sa mga anak, dako kayo tabang sab ang kinabuhi sa mga ginikanan. Ako kun wa say mama na kong nagdala nako des Ginoo, dili sab ko maingon ani karon. Salamat ko nga naa ko'y ginikanan nga may nadukon gid sa Ginoo gyud. Naa gid siya kasing-kasing sa pagpangalagad, naa siya kasing-kasing sa pagsimba. Kami di man gid may Baptist. Ang amuag yung relihiyon ni UCCP man, before siya na-save, grabe yun ka-active ang ako ang mama sa UCCP. Wa ko kahinomdom nga naay Domingong wa siya nagsimba. Niya sa una, ang amuang simbahan, ang amuang lugar, Inasagan, Corvamiagaw, Salvador, Lanao del Norte, taga Salvador man ko. Niya ang amuang simbahan naa sa sentro sa Salvador. Muhayk mi mga kaigsuonan og kapin sa oras. Mamidpid mig suba, di ko kalimot ni ana, moagi pa mig mga basakan, hangtod maabot mi didto.
Kay wala pa man ang uso-uso ng sakay-sakay sa una. Hike mangyog ka adto kag simbahan. Oh, nya si mamag si papa walo mi ka magsuon, ako'y kamanghuran. Di gyud to mosugot si mamag si papa nga ang iyahang mga anak mahabilin. Musimba gyud. Mga kaigsuonan, nadala namo ang batasan sa pagsimba. Hangtod nawalihan mi sa doktrina sa baptis may tungod sa kaluwasan, nakaintindi mi or nakasabot mi sa kaluwasan, pero ang kinaiya sa pagsimba, wala na mo nawala. Mauna nga, pagbali na mo sa baptis diri sa Maranding, ilahang kang Pastor Kubi, anaan na mo ng pagsimba. Karon, si mama na stroke naman, buhi pa akong mama, 83 years old, pero akong mama patay na. Pro stroke, nagkuha na lang kanang, sana, nag-wheelchair. Oh. Ingon siya nga dong, kung makasimba pala, kung makapalakaw pa lang ko, musimba gyud ko gyud. Ingon sa man, dalan ti kag simbahan diri, sa hindi man na pwede. Nga naman, nabatasan sa akong ginikanan ang pagsimba. Manang kamo mga young people, kung naamoy ginikanan nga nangalagad o Ginoo, blessing na. Sundaan na ninyo, ang panalangin, kaming tibuok anak. Kami yung tibuok anak, nangalagad o Ginoo sa grasyas Ginoo. So that's blessing niya. Wa pagyod nako panganduya nga sa kadaghang buutan sa akong igsuon, ako pag na pastor. Oh. Ano man na, blessing na nga naay ginikanan, nga nangalagad. Amen? Mo nang salamat nga naay mga ginikanan, nga nangalagad o Ginoo. Nya kaning pagpangalagad, kaning pagsimba, kaning imong pagpagamit og Dios, ma-inherit pa na sa atong mga kabataan. Og maunay nindot nga legasiya nga mabilin sa atong mga anak. Kanang pagpangalagad og Ginoo. Okay? So karon nga buntag, salamat kaayo nga nahimo ko ninyong bisita karon nga buntag. Then maghisgot ta karon aning kinabuhi sa usa ka babayi. So naay usa ka babayi sa Bible nga nagpakita og nindot nga batasan. Nindot nga kinaiya no sa iyahang pagkatao. Manindog ta palihog atong hisgutan karon ang kinabuhi ni Ruth. No, the life of Ruth. So usa lang ka verse for the sake of time, chapter 3 verse number 11 of Ruth. Okay, chapter 3 verse number 11. Naay dihay ang nag-address ani niya mao si Boaz, no? Kana si Boaz, usa kana siya ka maayog kabutang sa ilahang lugar, dato, kwartahan niya, magyud og kapasidad sa kinabuhi. So ang nag-address aning Ruth, aning pagkaistorya, mao si Boaz nga iyahang nabana sa unahan nga mga bersikulo. So verse number 11, are you there, Christian? Amen? So verse number 11, atong dunganan palihog. Okay. All together, go. And now, my daughter, fear not. I will do to thee all that thou requirest. For all the city of my people doth know that thou art a virtuous woman. So the word virtuous woman. Ang ato ang tun-an karon, the characteristics, inyong makita diya sa screen, ang kinaiya sa usa ka buutan, matarong, takos. Maunay meaning sa word nga virtuous. Buutan, matarong, takos nga babae. Okay, so let's pray. Mag-ampo sa ta. Everybody close our eyes. Let's pray. Lord, salamat sa kagayunan nga makasimba mi. Usa kini kadako nga pribilehiyo nga makapangalaga diha nimo pinaagi og pagsimba. Salamat sa maong event, activity, mahitungod ni ining Wives and Mothers Sunday. Karong buntaga, dear God, among gi-recognize ang papel sa among mga kababayan, sa mga ginikanan, sa mga asawa. Lord, salamat sa ilang kinabuhi. Wa gyud ka masayop, Ginoo, paghatag og babae kay dako kay tabang ang
kinabuhi sa babae ngadto sa lalaki. Salamat kaayo sa imuhang pahimutang programa sa kinabuhi. O karong buntaga, Dear God, nagpray ko nga ikaw magpanalangin sa maong mensahe. I-bless, Lord, ang matag usa. Tuguti nga ang gahom sa balang espiritu magtrabaho sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Og badlo nga ang trabaho sab sa kaaway nga di siya makahatag og disturbo kanamo. I-bless ang imong alagad, gamita ko sa kaibulungang paagi pagapod-apod sa imong pulong. In Jesus' name, amen. You may be seated, please. Okay, makapanglingkod ang tanan. Now, atua lang yung agwantahon ha, kay daghan tang mga bersikulo, pero diri ra ta magtuyok-tuyok sa Book of Ruth. Atua lang basahon, tun-an ang background sa istorya sa kinabuhi ni Ruth, nganong nakaingon si Boaz og ikaw usa ka maayo nga babae. Okay, so ang istorya ani mga kaigsunan, I know nga some of us, we are so much familiar of this story. Nasayod ta nga naay gutom no sa Bethlehem, Judah. Kung mobalik ka sa verse or sa chapter 1, verse number 1, imo nang basahon pagbasa, ato lang i-rush gamay para naalay mga background alang sa mga wala pagyod maswito ni ining istoryaha sa kinabuhi ni Ruth. So balik ta sa chapter 1 verse number 1. Now it came to pass in the days when the judge ruled that there was a famine in the land Judah, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Tanawa ha? So may deklarar ang mga ruler sa maong lugar sa Bethlehem, Judah nga naay perting dako ang gutom. No, so ang problema ni ini mga kaigsuonan, naay gutom sa maong lugar sa Bethlehem, Judah. So naay usa ka pamilya nga gipanganlan og Elimelech and Naomi, dahil naasa sila duha ka anak sa verse number 2, si Malon and Chilion. So usa ni sila ka pamilya nga ilahang gibiyaan ang maong lugar mga kaigsuonan kay ila nang gipanagan-an ang gutom nga mahitabo. Okay? Mabitaw na nga sa kinabuhing Kristohanon, ayaw mo panglayas kung naalay gutom ang problema, ayaw mo glayas kay dili man gina magpermanenteng gutom. Kanang kalisod, dili na magpermanente, just for a moment. Pero dili pwede nga hangtod sa kahangturan maglisod na lang gyud ta. Dili sab pwede nga hangtod sa kahangturan pait sab ang kinabuhi. Ilabi na gid natong mga Kristohanon. We do believe nga sa kinabuhing Kristohanon adunay mga kalisdanan. That's normal. Amen ba? Pero dili pwede nga magpermanente naagud tay Ginoo. Anak gud ta sa Ginoo, ang atoang amahan, hari sa mga hari gud. Nya siya ang pinakadato. Mao na nga mga kaigsuonan, saibit lang gamay ba? Ayaw mo og biya tungod kay lisod mi, kinahanglan mi mangadto didto, adto mi kay nindot og panginabuhi. Ayaw, mura tagway Ginoo ni ana. Are you there, Kishan? Well, naaman tingali nga, pastor, kung naagil, kana, pero ayaw biyai ang lugar. Kaning istoryaha mga kaigsuonan, gibiyaan gid nila ang ilahang lugar. Og nanglangyaw sila sa lugar sa Moab. Kay dito, nindot pa ang maong lugar. Okay, verse number 3. Adto ta sa verse number 3 of chapter 1. And Elimelech, Naomi's husband, died. Tanawa, namatay si Elimelech dito sa lugar nga ilang giadtuan. And she was left and her 2 sons, and they took them wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of other Ruth, and they dwelled there about 10 years. Tanawa? So namatay si Elimelech dito sa Moab, then ang iyahang duha ka anak nga si Malon ug Chilion nakakita sa asawa dito sa Moab. No, ang pangalan si Orpah, ang asawa ni Chilion si Orpah, ang asawa ni Malon mao si Ruth. Okay. Verse number 5, I think 5. Okay. And Malon and Chilion died also, both of them,
and the woman was left of her two sons and her husbands. Grabe no? Si Malun o si Chilion, mga kaigsuunan, nangamatay sab. So ang nahabilin, si Naomi nga ilang ugangan, ug ang duha ka binalay. Mao si Orpa ug si Ruth. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread. Wherefore she went forth out of the place where she was, and her the daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. And Naomi said unto her two daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you as ye have dealt with the dead, and with me. The Lord grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice and wept. And these said unto her, Surely we will return with thee unto thy people. And Naomi said, Turn again, my daughters. Why will you go with me? Are there yet any more sons? Ang buot pasabot ni Naomi, mga kaigsuunan, nga, biyain na lang ko ninyo. Wala naman ko'y nahot. Wala na may naanako. Unsa pa may pulo sa inyong pagpabilin, nako, nga wala na may naanako. So ang gusto ni Naomi, mga kaigsuunan, nga mo pauli sila sa ilahang mga lugar. Nasabtan ninyo ang story? Verse number 11. And Naomi said, Turn again, my daughters, while are ye yet any more sons in my womb, that they may be your husband? Naa pa ba'y bata sa kuang tiyan? Nya magpaabot mo nga mga nako aron inyuhang banahon? Dili na mahitabo. Okay? Would you tarry? Ingon ang verse 13, for them? Did they groan? Would you stay for them from having husbands? Nay, dili na mahitabo, my daughters. For it grieveth me much more your sake, that the hand of the Lord is gone out against me. So mga kaigsuunan, kung imuhang lantawon ang verse, grabe ang sitwasyon. Grabe ang problema. Grabe ang ilahang naihaguman. Pero mga igsuon, nindot kaayo ang response ni Ruth. Verse number 14. And they lifted up their voice and wept again. Nanghilak sila. Mga kaigsoon, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth cleave unto her. Now listen, paminaw mo pag-ayo. Si Orpah, mga kaigsuunan, iyahang gihagkan ang iyahang mother-in-law, dayon milakaw, mihawa, iyahang gibiyaan ang iyahang ugangan. Pero naay Ruth, ingon danha ang verse, but Ruth clave, mipabilin, migakos, wa mibiya, mga kaigsuunan. Are you there, Kishan? So, unsa may batasan, what are those characteristics of a virtuous woman? Di ta magdugay. Number 1, she is loyal. Amen? The character of a virtuous woman is loyal. Usas mga pinakanindot nga kinaiyas babae, kana gyung muunong. Amen? Muunong! Magpabilin! Dili nang kunwa na say madiw-diw. Biya. Ha? Magpabilin.
Loyal. Are you there, Christian? Ang atong pagkamaunungon, ang atong pagkamatinod-anon. Unong gyud. Wife, I encourage you this morning. Unongi gyud. Pamilya, unungan. Amen? Bana, unungan. Mabitaw ng sa kasal, for better and for worse, for richer and for poorer, till death do us part. Diba? Walay biyaay sa kinabuhi. Tiyaw mo na, dili na niya bana ang iyang giunungan. Iyahan na lang ning ugangan. Kay kinamatay naman, gikuha naman sa Ginoo ang iyang bana. Pero ang batasan sa usa ka buutan og tarong nga pangutok sa babae, naa siya kinabuhi sa pag-unong. Naa siya kinaiya nga ako agining kuyugan kay na magunsa na lang ni ang akong ugangan, tiguang na ra ba ni? Di ra ba ko makabanag gwapo kunwa ni akong ugangan? Mao bitaw ning ang pinakahayahay sa kinabuhi kinsa man? Sa magtiayong kinabuhi kinsa may pinakahayahay sa tibuok kalibutan? Ha? Ang makatag-an tagaan ako 500. Kinsa man be? Sayop mo eh. Si Iba o si Adan, kay way ugangan. Unong gyud, amen. Karon mga igsoon, kani nga senaryo, ang iyang giunungan, iya halang ugangan, pero alang sa mga asawa, mga mama, karon nga buntag, atong i-apply kay batasan man kinaiya man sa usa ka nindot og panghunahuna nga babae. Naa say batasan sa pag-unong. Loyal. So unsay bot pasabot? Unsay bot nimong punto, pastor? I-apply sa kinabuhi kaning kinaiya sa pag-unong. Kinsa may atong unungan? Bana. Unungan nato natong bana. Bahalag bati na kay dagway. Sige lang, unong lang yun. Bahalag aslum na kay naong. Ha? Unong. I mean to say, Christian, palihog, loyal. Pamilya, biluyal. Amen? Unsay buot pasabot sa word nga loyal. Ambot, I don't know kung nabutang ba diya. It means staying by someone's side. Inan. It means staying by someone's side, sharing in their what? Suffering. Dili nang magbulag tungod sa kalisod. Paita gigay ni anang nagbulagay tungod sa kalisod. Nagbulagay tungod kay naay gamay kay problema. Ayaw. Nagbulag lang mo kay daghan na kay mo problema, daghan na kay mo responsibilidad, daghan na kay tingali, daghan na kay tagbayronon. Daghan na kay tag-utang. Sige lang, part man na sa suffering. Part man na sa mga kabug-aton. Are you there, Christian? Walay biyaay ang kinabuhi. As long as imuha ng pamilya, as long as imo ng bana, as long as imo ng asawa, walay biyaay. Mag-inunungay ta. Hangtod sa, unsa man, kamatayon gyud. Just encourage yourselves, mga bisan pa man sa mga bana. Iampo gyud nato. Kay pait kaayo nga karon mangita na putag ka ng alternatibos kinabuhi para masolusyonan ang problema. Don't you know nga dili lang gihapon problema? Mas maayo na lang sulbaron ang problema kaysa mubiyag problema ug musulod og laing problema. Amen ba?
Ingon bitaw tong bana nga nag-abroad. Ang bana nga nag-abroad, ang iyang asawa nga nahabilin. Ingon dayon ang iyang bana nga, "Day, kumusta mo diha?" Dong, okay ra gid mi dong, gracias Ginoo dong. By God's grace, gracias Ginoo, okay. Amen. Kumusta atong negosyo? O, di ba, sa una na maligyat nag-ice drop, o karon giapila na akong ice cream. Oh, wow, nilambo. Kumustang mga hayop, day? Di ba dong, paglakaw ni mog abroad, duha ra to atong baboy, karon 5 na. Maayo nga pagkapinayalan. Mga bata, di ba dong, usara to pagbiya nimo karon 4 na. Sige, ingon ang bana nga, amen! Ha? Mga kaigsonan, joke. Unong, dili, rason ang panghitabo sa kinabuhi nga magbiyaay. Si Orpa, dili rason nga wa na iyang bana, wala na panginabuhi, nga mubiya siya. Dili to rason. Sharing their suffering and never abandon them. Walay abandonay. Amen, Kishan? Be loyal. That's the characteristics of a virtuous. Kung saan ganitong virtuous? Maayo nga babae. Takos nga babae. Muna nga, I do believe nga sa diha nga naa na tay Ginoo atong gipasulod ang Ginoo sa atong kinabuhi, gihimo natang maayong pagkatawo. Tungod sa Ginoo nga naa nato. Amen? So walay igong kapasidad or walay igong rason mga kaigsuonan nga dili nato mahimo ang nahimo sab ni Ruth sa kinabuhi. Well, kaning kinabuhi grasya ra man gini sa Ginoong makapadayon. Amen? Kay kung walay grasya ang Ginoo, we are all nothing. Pero sa magtiayong ako naka-experience mangyug ko no kay naminyo mangyug ko sa kaluoy sa Ginoo. Mag 9 years me. Nag 9 years me atong April 12. Daghan kayong away sa among kabata sa pangidaron kita naa natay mga taas-taas nag-experience sa kinabuhing magtiayon. Pero sa among 9 years, naagi, grabing away, grabing lalis, grabe yun. Pero akong giingnan ako ang asawa ko, away lang ta. Normal man na. Sabot-sabot lang, good mura grocery ba? Akong giingnan ko, away lang ta, away, pero walay biyay. Walay bunugay. Amen? Lalis lang. Lalis po ko. Pero wala nang dapatay, wala nang mga platong mga buak, mga basong mga buak. Ayaw, anak, kay inighuman bito no magmahay ta. May tagdato ta, mamalit na po tagtasa. Sige lang, tagpalit anig baso. Ayaw lang na, wala lang na. Lalis lang niya. Ako siyang giingnan, ingko nga, panahon sa Sabado, kay tingtuon maginas mga pastor. Panahon sa Sabado, Domingo, Merkulis, unsa pa diha nga mga prayer meetings, ayaw taong kog awaya, kay maguba ang ako ang na. Igwalin ako, imuhatan ng mensahe maigo. Luoy kay ka. Amo nang di gina siya mangaway na kog Sabado, bisan ka awayo na gyud. Pero pugnan ginayang ka galingon kay mag-ayo. Mag-ayog mawalihan. Iko ato ning i-schedule atong away, Lunes ra gyud. Lunes. Nakalahutay mi 9 years na grasya sa Ginoo. Ha? Nasa sabot-sabot lang. Ngayon nagka-Lunes, musibat ko aron si awayon. Be loyal. Amen. Unong. That's the character of a virtuous woman. Mga asawa, I know nga dili gyud lalim ang inyong papel sa kinabuhi. Lisod kay mog papel. Pero
Lahi, maobita ng lahi sab ang panalangin sa Ginoo ninyo. Naasab mo'y special treatment sa Ginoo. Kay ang rule ba, ang rule sa inyong pagkatao dili sa mas laki. Muna nga kung inyuhang lantawon ang Bible, kuya kinislag mga blessings. Na karon maabot man tas panalangin ani ni Ruth. Okay? Mo nang mga kaigsuunan, unsay may nganong si Ruth? Mao ni ang nindot. Nganong si Ruth gipili man niya ang pagpabiling Naomi. Nganong wa man gid sa makadesisyon nga bitaw no? Wa naman koy makuha aning bayhana, wa naman koy madiw-diw aning bayhana. Nya mahimo na ko ni siyang responsibilidad kay siyempre ako may magbuhi ani kay tigulang god. So ako'y mangitag trabaho kay ako may bata-bata. Pero kabalo mo unsay naa sa utok ni Ruth? Tanawa. Padayon ta og basa sa verse number 14. Look at verse 14. Verse 15, adto ta sa verse number 15. Ingon ang Bible, and she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. And Ruth said, entreat me not to leave thee. Are you there, Kishan? Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and whither thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, what? My God! Kabalo mo, unsay naa sa pangunahuna ni Naomi, nga kaning tawhana, naa ni Ginoo. Og di ko mo biya ni ining bayhana, kay naa ni say Ginoo. Maunay understanding ni Naomi mga kaigsuunan. Maunay nasabtan niya, maunay nasabtan ni Ruth ngadtong Naomi nga kaning bayhana naa ni Diyos. Naa ni Ginoo, di nako ni biyaan. Mga kaigsuunan, unsa may understanding. You know why? Ang pagpanabot importante kaayo sa kinabuhi nato. Mga wife, salamat kung naa may mga asawa dinhi nga ang inyong bana nangalagad og Dios, nagfaithful sa Ginoo. Praise the Lord for that. Why, pastor? Tungod kay naay Ginoo ang ilang kinabuhi. Kung naa may mga asawa karon nga buntag, what if, pastor, my husband is unbeliever? What if, pastor, my husband wala nag-alagad sa Ginoo? Listen, mauna ang imong hagit sa kinabuhi. That's your challenge in life. Be loyal to God. Be faithful to God. Pangayua sa Ginoo ang imuhang bana nga mga lagad og Dios. Walay laing mubarog sa kinabuhi dihas Ginoo. Kung naa may usa kaninyo dinhi tingali mga kaigsuunan nga naay wala nang alagad og Ginoo, or else dili pa save, wa pa maluwas. Mauna ang inyong hagit sa inyong kinabuhi nga magmatinud-anon mo sa Ginoo, magpabilin mo sa Ginoo para sa inyong mga tao nga gipangayo diha sa Ginoo mga igsuon. Be loyal. Maunay nakita ni Ruth, mga igsuon. Maunay nakita. Maunay iyahang nasabtan sa iyang kinabuhi nga di ko mubiya aning tawhana kay naay Dios nga mo panalangin niini. Amen. Mo nang mga igsuon, what is our understanding? Ruth, her understanding about Naomi, nga naay Ginuos Naomi. Mo nang mga kaigsuonan, ayaw biya anang taong naay Ginoo. Amen. Ayaw gyud. Ayaw biyai ang tao nga naay Dios. Na example sa Bible, si Abraham ug si Lot. Namduman mo anang istoryahan, no? Mga maugyapon na sila pag umangkon niya si Lot, si Abraham yang uyuan sa diha nga gipang bless na sila sa Ginoo, si Lot pod naka-inherit sa blessing. Ditong Abraham
Unsay nahitabo? Nakigbuwag si Lot niya kay lagi ang rason ni Lot mabaw ra gyud kayo. Sayo may pang magbulag tayo kay unsa naman ang atong mga magbalantay sa atong mga hayop, mag-away naman kay mag-ilog kay ang atong mga hayop magsagol-sagol. So sa man niyo magbulag ta? Ingon si Abraham nga, ay ikaw, hindi nimo. Kung adto ka og bukid, ari kog patag. Kung anay kag patag, adto kog bukid. Ingon man si Lot nga, sige, adto kog patag. Nindot dito kay Bibo. Ang punto mga kaigsunan ba, nakigbulag siya niya, wasa kabantay nga gibless siya tungod ra bang Abraham. Amen kasyan? Na. Nga nagdag maingon ta nga, adi lang ta magbulag yo. Total, bakas lang gutag hayop, bakas lang ta. Bahalag magsagol-sagol, total, ato raman na. Oh. Basta di lang yung kumubulag di mo. Ako dagang kong nakita nga mga tao nga ni biya, ni bulag. Nagmiserable nung kinabuhi. Amen? Nagmiserable. Kung imuhan ng lantaon ang Book of Ruth, paghawa ni Orpa, wa na ginakitis Orpa. Nahimot niya itong 60 dancer kay naman yun makaplagyos Bible. Ha? Ayaw! Amen? Ayaw piyaan ang taong na ay Ginoo. Mga bana, mga asawa, ayaw biyain ninyo inyong banang nangalagad o Ginoo. Pasalamati nga naamoy banang nangalagad o Ginoo. Kamong mga anak, pasalamat mong naamoy mamang nangalagad og Dios. Naamoy papa nga nangalagad og Dios. That's blessing. Unong ta. Amen? Unong, be loyal. Number 2, di tan magdugay, number 2, unsa pagibatasan ni Ruth, not only she is loyal, but she is obedient. Her obedience, amen? Tanawa sa chapter 3. Look at, now karon, ako lang ning laktod-lakturon kay gamay-gamay na lang atong oras. Nahitabo gyud nga nagpabilin siyang Naomi niya hangtod adto sila anang lugar kanibalik man ni sila hang lugar no kay nakadungog sila nga gi-bless na pod ang maong lugar. Namalik sila dito. Nya karon nagpuyo dito sila si Naomi, nagmalik silang Naomi sa ilahag yung lugar. Nya karon nang hagdaw ni Ruth nang hagdaw og trigo. Okay, lakturon lang na to para mapaspas ta. Sa chapter 3, verse number 6, mga igsuon, sa chapter 2, basahan lang na ninyong chapter 2 kay naa diya ang thrilling kay nilang kinabuhi. Kay ato lang gamayon lang nino. Basahan ninyong chapter 2, mga igsuon, kay diha niya nakit-an si Ruth. Okay, nanghagdaw si Ruth, niya niingon si Boaz nga kinsa man nang nanghagdaw diha. Sa kuan man na taga Moabites man nga babae. Ana no? Then mao ba? Sige. Adto agi paadto ni. Paglantaw ni Boaz nga, uy. Guwapa man ni man, buutan man ni man. Uy, mao day ni ang banang malon. Mao day ni ang kanang binalay ni Naomi. Iyang gisugo ang katong mga nang harvest. Basahan na ng chapter 2. Iyang gisugo ang mga nang harvest nga, ayaw lang kay ninyo hutdag yun, kanang tagak-tagaki ko ginagmay. Iya pong patagak-tagakan, babot pasabot, palaktaw-laktawan, para si Ruth na apoy daghang ma-harvest. Okay, naan na day pinahiping pagbati. Grabe ba? Nanay pinahiping pagbati. Karon kay na-sense man ni Naomi nga si Boaz nakagustong Ruth. Okay? So sa chapter 3 na ay pasagdai lang ni kay kultura man ni sa mga kanimanggong panahon sa pagpanguyab, kultura man ni God. Panahon ba? Sa unang panahon, maunay ang ilaha nga mag-ilis ang babae niya
Inighuman og kaon sa lalaki, nigkatulog ang babae mosulo dito sa ilahang balay nya muhigda dito sa tiilan. Mao man ang gihimo ni Ruth. So mga mao ni kultura so diyo ay di lang nato ni sunon mga young people ay ninyo suna. Amen. Ang kultura pod sa una sa mga ginikanan nato kinahanglan mo respeto gyud mamag papa no, mananghid gyud ang laki nga mangulitaw siya sa babayi ana no mananghid. Karong kultura na to ana may pananghiray. No? Iyahay naman lag panago. Mahibulong lang tang nga buros na. Ha? Buros ka. Mao na may kultura sa atong henerasyon. Paita giningoy Ginoo ay. Ha? So Tanawa chapter 3 verse number 6. Look at. Tanawa ang obedience. So sa chapter 1, sa verse number 1 to verse number 5, gisugo ni siya ni Naomi nga mag-ilis kag tarong, moadto ka sa balay ni Boaz niya kon matulog na siya, higda ka siyang tiilan aron mapansin ka ni Boaz. Verse number 6, ingon diya, and she went down unto the floor. Mihigda siya sa salog. Then, and did according to all that her mother-in-law bid her. And when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of corn, and she came softly and uncovered his feet, and laid her down. So, mga igsoon, tanawa dia ang word nga, and did according to all that her mother-in-law. Gibuhat ni Ruth, unsay gisulti ni Naomi. So, laktod nga pagkaistorya, mga kaigsuunan, napansin ni siya ni Boaz. Gi-appreciate ni Boaz ang gihimo ni Ruth. Mga igsoon, unsay panalangin ang iyahang pagkamatinumanon. Her obedience. Amen? Her obedience. Mga mama, mga wife, kung mubalik ta sa New Testament, our rule, dili our, kay lalaki man ko no. Inyo di ay inyo. Giingnan ta sa Bible nga, wives, submit yourselves unto your own husbands. So kana di ay, kanang, unsa na? Kanang sugo gina og mando ginas Ginoo. Naay mga time nga usay di mo kasabot bas laki. No? Ako naay mga sugo nako nga usay alkontrahon jud ko sa kuang asawa, di na malikayan. Pero kung para na ganis Ginoo, nasabtan ninyo? Kung para na ganis sa Ginoo ang tinguha namo, ayaw mo babag. Ayaw mo og disobey. Ayaw mo og kanang unsa na? Ayaw mo og kanang dili mo tuman. Kay ngano man, para manas Ginoo mga kaigsuonan. Para man sa kaayuhan nato. Para man sa nindot nga unahan. Mo na nga, like for example, pag pangalagad og Ginoo, be faithful. O sige. Obedience. Ang blessing ni Ruth, mga igsuon, kay grabe niya ka-obedient. Grabe niya kamutuman. Amen kisyan? Muna nga, mga igsuon, nakabana siyag dato tungod sa iyahang pagkamatinumanon. Her obedience. So, that's the characteristic of being virtuous. Obedience. Be loyal, then obedience. Tanawa ang reward. Adto tas reward, kadirita magdugay gamay. Tanawa ang reward. So, sa diha nga gituman ni Ruth,
ang mando ni Naomi, verse number 4. Verse number 4, chapter 4, verse number 13. Are there, Kishan? So Boaz took Ruth. Inyong mabasa diyan, no? And she was his wife. Amen? And he went in unto her, the Lord. Ano man? Conception. And she bare a son. Look at the blessing. Naminyuan siya og taong tarong, naminyuan siya og nindot nga pagkatao nga mao si Boaz. Dayon sa diha nga nakaanak sila mga kaigsuonan, nakabata sila lalaking anak, then don't you know kinsa ni siya? Ingon ang verse 14. Look at verse 14. And the woman said unto Naomi, Blessed be the Lord, which hath not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel. And he shall be unto thee a restorer of thy life. Grabe, no? And a nourisher of thine old age. For thy daughter-in-law, which loveth thee, which is better to thee than 7 sons, hath born him. And Naomi took the child and laid it in her bosom and became nurse. And the women, her neighbors, gave it a name, saying, There is a born to Naomi, and they called his name Obed. He is the father of what? Jesse. The father of what? David. Look at the blessing, mga igsoon. Sa diha nga si Ruth nagpabiling Naomi. Sa diha nga si Ruth nag-obey ni Naomi ang panalangin. Apil kita sa panalangin. Why, pastor, nga apil ta sa blessing? Mujam ta sa book of Matthew chapter 1. Look at, kinsay anak ni Ruth o Boaz? Si Jesse. Si Obed. Tanawa. And Salmon begat Booz of Rechab. And Booz begat Obed of Ruth. And Obed begat Jesse. Nya dis aman gikan si Jesus Christ. Amen, Kishan? Dis agikan si Jesus Christ. Ni Obed. Ni Jesse. Ni David. Look at the blessings of being loyal. Look at the blessings of being obedient, mga kaigsuonan. Sa ilahang bloodline, nataw ang atong manluluwas. Amen? Diha nga kaliwatan ni gawas si Kristo. Og ang panalangin ni Ruth, mga igsoon, sa gihimo ni Ruth, sa pagpabili ni Ruth, apil ko sa panalangin. Kay ang manluluwas sa ilahang kaliwatan gikan ni Boaz og ni Ruth. Amen? That's the blessing. So ang punto, kung magluyal kiti ay, mag-obey lang, sa di ta kasabot, pero obey lang, submit lang, amen? Naaday blessing sa unahan. Daghan ang makabenepisyo sa panalangin, mga kaigsuonan. Daghan ang maka-inherit sa blessing. O pati ang manluluwas na to, diha pa nila gikan. Amen? Look at the blessing of being loyal. Look at the blessing of being obedient. Dili man tingali maingon ani ang senaryos kinabuhi, pero kung imo lang i-apply ang pagkaluyal o ang pagka-obedient, Lord, balagwa na ko kasabot. Pero Lord, obey lang yun ko, Lord. Obey lang yun ko.
Ingon akong asawa, usahay di ko kasabot nimo. Ko sige lang gud, ubi lang. Mo ko'y mahimuan eh. Ubi lang gyud. Makasabot ra ka kadugayan. Amen kisyan? Look at the blessing. Manang mga kaigsuonan this morning, salamat nga naay tao, naay babae, nga nagpakita og nindot nga batasan. Nindot nga panghuna-huna tungod sa iyang understanding nga si Naomi na ay Ginoo. Tungod sa iyahang nasabtan nga kaning bayhana, i-bless ra ni sa Ginoo sa unahan. Di na ko nibiyaan, di na ko nitalikdan. Og migawas ang manluluwas. Mo nang naay manluluwas. Naatay kaluwasan. Amen? Mo nang salamat nga imong naangkunan ang kaluwasan. Imong naangkunan ang kinabuhing walay katapusan. Akong naangkunan ang kinabuhing walay katapusan. Tungod sa usa ka babae nga nagpakitag nindot nga buhat. Nahitabo ang kaluwasan. This morning, mga kaigsuonan, duha ka invitation ang atong himuon subong karon. Kung dili pa kaluwas, naay manluluwas nga natawo. Mo nang dawata si Kristo nga imong manluluwas karon nga buntag. Amen? Og wa pa ka kasiguro sa langit human mamatay. Maoning saktong panahon nga moingon ka nga Lord, ako kan dawaton nga akong manluluwas. Pasudlon ti ka sa akong kasing-kasing nga ako ang bugtong og personal nga manluluwas. Then alang sa mga saved, alang sa amuang mga asawa o sa among mga mama karon nga buntag, naay panalangin ang kinabuhi sa pagkaluyal o pagkaobedient. Tingali di pa ka makaintindi, makasabot aning pagkaistoryaha karon, pero isulti lang sa Ginoo, ingna lang Ginoo nga Lord, magpabilin lang yung kong maminatud-on. Mag-obey lang yun ko, Lord. Og imo raw niya nang makita sa nahan igsoon ang programa sa Ginoo sa kinabuhi. Amen? That's the character of a virtuous woman. Then look at the blessing. Gi-bless ang iyahang mga kaliwatan. Amen? Manindog ta palihog. Everybody stand please. Everybody stand please. Let's close our eyes. Let's bow down our head. No one looking around. Atong himuon ang atuang invitation karon nga buntag nga systematic. Duha ang atuang invitation. Alang sa amuang mga bisita karon nga buntag, ug alang sab sa matag usa, kung imong na-realize ang imong kinabuhi karon nga wala pa ka kasiguro sa langit human mamatay. Nya gusto ka nga makasiguro, gusto ka nga imong maangkunan ang kinabuhing walay katapusan. Mga kaigsuonan, dili ni siya usa lang ka aksidenteng nahitabo nga naa ka karon, kundili usa kini kakabubuton sa Ginoo nga maabot ka dinhi og makadungog ka dinhi sa mensahe may tungod sa kaluwasan. So, naay kaluwasan or naay manluluwas nga natawo nga mao si Jesus Christ. Nga gikan sa kaliwatan ni Ruth og ni Boaz. Karon mga igsoon, atong realizeon pag-ayo ang atuang kahimtang sa kinabuhi. Kung pananglitan mo abot ang atong kamatayon, nakasiguro na bata sa atong kinabuhi nga makaadto tag langit? Kung wala man igsuon, this is the right time. Mauni ang insaktong panahon nga imong dawaton si Kristo nga imong manluluwas. Let's pray. Magpray ta. Amahan nga langit nun sa ngalan ni Kristo Hesus, salamat sa mensahe. Salamat Ginoo sa kinabuhing Ruth nga nagpakita og nindot nga kinaiya batasan sa pagkatao. Lord, salamat sa Ginoo nga tungod niya sa iyahang kinabuhi, sa iyahang kaliwatan,
nataw ang among manluluwas nga mao si Jesus Christ. Nataw Ginoo ang manunubos sa mga tao. Lord, sayang kaayo nga naanay nataw nga manluluwas pero naay mga tao sab nga dili pa luwas. Kung naamay mga nagsimba karon naa dinhi nga wala makasiguro silang kinabuhi nga makaadto bag langit, pray ko nga imuha Ginoong pakig-istoryahan, imuha Ginoong pasabton may tungod sa kaluwasan, nga ilaha kang dawaton nga ilahang manluluwas. Bless this invitation. Continue to bow down our head and close our eyes. Mga kaigsuonan, kung wala pa ka kasiguro sa imong kinabuhi makadtog langit, nya gusto kang dawaton nimo si Kristo nga imong manluluwas, palihog. Ako kang ingnon. Pastor, gusto kong mudawat ni Kristo nga akong manluluwas. Pwede ba nga mo isa ka sa imong tuong kamot? Isa lang ka sa imong tuong kamot, nya ingna nga pastor, akong dawaton si Kristo nga akong manluluwas. Salamat. Salamat sa usa, duha, tulo, upat. Amen. Naay mga nag-isa sa kamot. Naay upat, sige, pabilin lang sa pag-isa. Kinsa pa? Pastor, gusto na kong dawaton si Kristo nga akong manluluwas. Wa pag ko kasiguro sa akong kinabuhi. Tuwa sa likod, Brad. Napay tao sa likod. 5, salamat sa 5 nga nagdawat kang Kristo. Pastor, wa ko kasiguro sa akong kinabuhi, aha ko padulong, pero gusto kong makasiguro, gusto kong malangit. Akong dawaton si Kristo nga ako. Ayaw kaulaw mga kaigsuonan. Akong dawaton si Kristo nga ako ang manluluwas. Palihog isa sa imong kamot. Salamat nay, salamat nay. Amen. Nakita na ko imong kamot nay. Salamat sa mga taong. Salamat ma'am, salamat. Amen. Amen. Salamat. Amen. 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 Katong mga nag-isa sa inyong kamot, pwede ba nga inviteon ta mo pag aristobangan lang, kadyot lang kayo ni? Naatay himuon nga prayer, sige, I invite you to come to the front please. Ay lang mo kaulaw, palihog, i-usher sila pag aristobangan, sige. Nya, kamong naa diya sa bangko, just continue to pray. Nga, ani nila, amen, sige. I invite you to come. Sige, linya lang ta diha sa tubangan, ma'am o sir, linya lang ta diha. Naalan tay pag-ampo nga pagahimuon. Okay, so salamat ninyo sa inyong desisyon karon nga buntag nga inyong gidawat or inyong dawaton si Kristo nga inyong manluluwas. Mauni ang pinakanindot nga desisyon nga inyong gihimo sa inyong kinabuhi. Okay, so magpray ta. Gaydan lang tamo sa maong pag-ampo, sunda lang ko ninyo, isip nga atong gidawat si Kristo. Okay, tudluan tamo sa unsaon pag-ampo, atong himuon, piyong ta sa tong mga mata, palihog, dayon, duko lang ta sa tong ulo, kusga lang sa pagsunod, let's pray. Ginoong Hesus, salamat nga nagpakamatay ka sa cross, bayad sa akong sala. Karon, akong nasabtan ang kaluwasan nga imong gihatag namo. Ako kang dawaton, sulod sa kong kasing-kasing, nga ako ang bugtong o personal nga manluluwas. Luwas ako. Salamat sa imong gugma. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, balik mo sa inyong bangko. Okay, thank you. Padayon sa pagpiyong sa mata, pagduko sa atong mga ulo, adto ta sa second invitations. Alang ni sa tanan. Amen? Alang ni nimo, alang ni nako, alang ni sa atong mga asawa o sa atong mga mama karong nga buntag. Mga kaigsuonan, we understand so much the blessings of being loyal and of being obedient. Dili na lang tamo tagsa-tagsaon og tawag. If your heart, if the Holy Spirit convicts your heart this morning, just come to the front and kneel down and pray and make a commitment to the Lord. Ingnang Ginoo, Lord, tagai ko grasya of being loyal. Sige, just come to the front mga kaigsuonan. Let's kneel down. Let's kneel down and make a commitment to the Lord. Just pray. Make a prayer to God. Sige. The blessing of being loyal. The blessing
of a obedient life. Lord, salamat sa mensahe himgihatag karong kabuntagon. Salamat, Lord, sa kinabuhi ni Ruth ug tungod ni Ana nakaangkon mi og manluluwas tungod sa iyang obedience ug sa iyang loyalty. Salamat aning mga mama ug mga asawa ug kining naadri karon sa tubangan nagduko silang ulo. Nagdidikar kung unsa man ang ilang ginidikar, Lord. I pray dawatan ni. Kung unsa may mga problema ang ilang giatubang, I pray tabangi. I know wala mi laing saligan kundi ikaw lang, Lord. Salamat kay Holy Spirit nga ikaw nakikunsad karong kabutagon. Salamat sa paggamit sa mong mensahidor. Bless siya padayon. Bless sa di mo mga tauhan. Salamat kayo. Ay sila kalimti sa mga naitibilin pang activities na mo karong kahaponon, kamutagon, bulag-bulaga sad mi, and dala na mong kalipay mensahe. Ikaw maguban ka na mo. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Manindog ta, kantaon na to atong Check. Verse 1, everybody sing. God never moves without purpose or plan. When trying a servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Last verse. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Recite na itong partnership sa Ginoo. Gihimo na akong ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa aking paglilimbigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok ng akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo dunay giandam nga maayo, madigayaon ug maligod nga hugmaon alang kanako. Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo.
Mahimo na akong makabuton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pagskwela o trabaho nga dili mawadaan og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo tanan ng akong relasyon sa Ginoo. Joshua 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. To all that's written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Balik mo niya, 2:30. Salamat kayo sa Diyos ang Himaya.